Hello guys, so basketball update. So pasensya na kung may narinig kayong mga Draminlar, no? Kasi merong parang nag-practice doon sa labas, sa likod. Kasi yung bahay namin sa likod, yan yung eskwelahan. So merong nagpa-practice. Ewan ko para sa parade ata yan, no? Sa Kadayawan, di ko alam. So basketball update. So unahin natin yung nangyari kahapon sa Gilas Pilipinas kontra Iraq. So nanalo ang ating Gilas Pilipinas, ang kanilang unang panalo sa FIBA Asia 2025 tournament na ginanap sa Jeddah, Saudi Arabia. So nanalong Gilas Pilipinas at pasok na sila sa playoffs. So ang makakalaban nila kasi nasa Group D, tama ba yung Gilas Pilipinas, ang makakalaban nila ay nasa Group C. Yung number 2 sa Group C, ang susunod nilang makakalaban ay laban dito sa Saudi Arabia, ang host ng nasabing tournament. So nasa Group C itong Saudi Arabia at number 2 sa pwesto. So ang itong Gilas Pilipinas ay nasa number 3, parang sa Group D sila, no? Yung Gilas Pilipinas at yan yung susunod nila makakalaban. So kung may panalo ng Gilas Pilipinas, yung laban nila dyan sa Saudi Arabia, laban sa Saudi Arabia ay makakatapat nila, makakapasok sila sa quarterfinals at makakatapat nila yung Australia. So mabigat yung makakalaban ng Gilas Pilipinas. So yung Saudi Arabia ang susunod lang makakalaban. So hindi basta-basta itong Saudi Arabia. Dahil una, host ito ng nasaming tournament at hindi basta-basta kahit may advantage yung Gilas Pilipinas laban dito sa Saudi Arabia. Kasi yung ranking ng Gilas Pilipinas mas mataas kumpara mo sa Saudi Arabia. So yun guys, so tuloy lang yung pagsuporta natin sa Gilas Pilipinas at good luck, no, sa ating pambansang koponan. So ano man ang resulta, so still support pa rin tayo sa Gilas Pilipinas. So ipagdasal natin yung kanilang laban kontra Saudi Arabia. So guys, so ang medyo pinag-usapan lang dahil yung game kahapon, so pasensya na kayo guys kung may ingay kasi yung likod namin sa bahay namin yan yung eskwelahan kasi parang yung bahay namin dito, yung likod niya, yan yung eskwelahan, yung high school. So medyo may nagpa-practice na Draminlar, no? Ewan ko sa Kadayawan ba yan, no? So yun. Tapos yung Gilas Pilipinas sa laban nila kontra Iraq ay halos lahat ginamit ni Coach Tincon maliban dito kay Jamie Malonzo. So hindi natin alam kung bakit hindi nagamit si Jamie Malonzo. So nakatatlong laro na yung ating Gilas Pilipinas at itong si Malonzo ay hindi masyado ginamit doon sa laban, no? Diyan sa FIBA Asia Cup. So bakit kaya hindi nagamit itong si Jamie Malonzo? So meron nagsasabi na parang masamang loob ni Coach Tim at yung management ng SMC, particularly kaya Boss Al Francis Chua ng Ginebra, parang masamang loob nila dito kay Malonzo dahil nga itong si Malonzo ay maglalaro sa Japan B-League. So medyo yan yung tingin ng mga ibang mga fans. Baka may sama ng loob itong sila Tincon at si Al Francis Chua dito kay Jamie Malonzo dahil nga maglalaro na nga sa Japan. Parang masama yung loob nila. So di natin alam kung bakit hindi ginamit itong si Malonzo. So yung pangalawa naman topic natin, itong si Francis Escandor. So si Francis Escandor, naglaro yan college sa De La Salle, ka-teammate nila Kevin Kiambao at ni Ebanel. So itong si Escandor, na-drop ito sa Rain or Shine, last PBA draft. Naglaro siya 1 season sa Rain or Shine, kaso hindi masyado ginagamit ni Coach Yang itong si Escandor. So si Coach Yang kilala ito sa walang tapon nito ng mga player, halos lahat ginagamit. So itong si Escandor, bakit kaya hindi ginagamit?
itong si Escandor na isa sa mga draft ng Rain or Shine last year, no? Itong si Francis Escandor, siguro hindi impressive si Coach Yeng. Pangalawa, hindi masyado nagpakita ng galing. So, dahil yung Rain or Shine, apat na sunod na pumasok sa semifinals, pero hanggang doon na lang sila, no? Semifinals at hindi sila maabot sa finals. So, itong si Coach Yeng, naghahanap ng mga players, lalo na yung mga veterano. So, itong si Escandor, isa sa mga nirelease ng Rain or Shine kasama itong veteran na si Mark Borboran. So itong si Escandor ay after Rain or Shine ay napunta na siya sa Phoenix at pumirma na ng kontrata. So akala ko mag-NPBL yan itong si Escandor kasi pag free agent malamang lalo na yung mga hindi ginagamit sa PBA, malamang automatic mapupunta sa kabilang liga. So itong si Escandor siguro nakita ng Phoenix kaya pinirma na ito ng kontrata. So itong si Escandor, timely itong Phoenix ay maglalaro sa Davao sa August 21 up to 24. Part yan ng festival ng Kadayawan. Naririnig niyo yung yung tugtog, no, sa likod. So part yan ng Kadayawan Festival kasi August. So yung Phoenix, isa sa mga team, yung Phoenix Fuel Masters, isa sa mga team na part ng invitational tournament. Kasama yung Blackwater, Rain or Shine yata, di kasama. Blackwater, Converge, at yung isa, NLEX. So itong Phoenix, alam naman natin yung owner niyan, taga Davao. Si Escandor, taga Davao din. At pamilya ito ng mga negosyante. Kaya may kaya ito si Boss F, si Francis Escandor. So si Escandor ay maglalaro na sa Phoenix at after ma-release siya ng Rain or Shine kasi di naman masyado ginagamit itong si Escandor. So hopefully sa Phoenix ay talagang sana gagamitin na siya, no? At good luck sa kanya doon sa Rain or Shine. So ikatlong topic natin yung balikan natin yung 3-year na pinag-uusapan niyo na 3-year ban ng PBA, yung bagong rule ng PBA, yung 3-year ban. Sino-sino ba yung maapektuhan dito? Una, yung mga players na naglalaro overseas. Ikalawa, yung mga naglalaro overseas at yung naglalaro sa kabilang liga, yung MPBL. At ikalawa, yung mga lalo na yung mga draft pick. Halimbawa, na-draft ka sa PBA, tapos napagdesisyonan mo na hindi mo na ikaw maglalaro sa PBA kahit na-draft ka na, ay maglalaro muna siya sa ibang liga. Yon yung una. So, pangalawa, yung mga free agent na tapos din kontrata, free agent na ay naglalaro na from MPBL ba or other leagues from overseas. So yan yung maapektuhan. So sino-sino ba yung mga player na maaaring maapektuhan dito sa bagong 3-year rule ng PBA. So una dyan baka si Arvin Tolentino, pangalawa baka itong si William Navarro. Si William Navarro tapos na yung kontrata niya sa Magnolia kasi na-trade yan from Northport papuntang Magnolia. So ewan ko kung maapektuhan nitong si Lucero. Si si Encho Serrano, ewan ko maapektuhan din ito kasi naglaro ito sa hindi naman sa national, sa international, naglaro ito sa PBL, no? So si Dave Ildefonso, no? Yung Ildefonso na naglaro sa Abra. So baka maapektuhan din ito kasi na-drop ito sa Northport tapos hindi nakapaglaro sa PBA dahil hindi siguro nagkasundo sa sa kontrata at nagdesisyon na lang siya maglaro sa NPBL kung saan malaki yung offer na ikukumpara mo sa PBA. At ewan ko itong si Javi Gomez Deliano kung maapektuhan itong sa parang alam ko tapos din kontrata niya sa pinaglalaroan niya sa overseas at may plano itong bumalik sa PBA. Ewan ko kung Terrapirma ba o ibang team. So yan yung mga players na siguradong maapektuhan or hindi maapektuhan.
Ewan ko lang sila Keeper Rabena, si Third D Rabena, ewan ko kung nakapaglaro may kontrata pa ito sa ibang ano. So, yan yung posibleng maapektuhan dyan sa 3-year ban rule ng PBA. So, ano yung positive dito? So, positive dito is itong mga player na ito, lalo na yung meron kasi yung mga player na pabalik-balik, no? PBA, overseas PBA, tapos after 1 year, 1 conference PBA, babalik na naman sa ibang liga. So, parang ginawa ng secondary option yung PBA, which means yun sana yung second oldest professional league at oldest professional league in Asia, itong PBA. Tapos gagawin nila parang secondary option. So, parang itong PBA siguro, parang nainsulto na, no? Yung mga teams na, lalo na yung mga board, PBA board, parang nainsulto na sa ginagawa ng mga player. Siguro naisip nila parang abuso na, no? So merong iba siguro meron pang rights doon sa kanilang PBA mother team at yung iba diyan may rights pa no? Doon sa kanilang mother team diyan sa PBA. At ngayon nagdesisyon sila naglalaro diyan sa ibang liga. So 'yon. So yan yung positive dito, no? Maiwasan yung mga ganon, yung mga palipat-lipat. Halimbawa itong player na yan, na-drop yun sa PBA, tapos napagdesisyonan niya na hindi muna siya maglaro sa PBA, siguro hindi sila nagkasundo sa kontrata, pero yung rights niya nandun pa rin sa team na yon. Dahil malaking yung malaki yung offer ng kabilang liga, so doon muna siya maglalaro. So dahil 3-year ban, may bago ng 3-year ban rule ng PBA. So halimbawa, kontrata niya 1 year. So 1 year. So napagdesisyonan niya na bumalik sa PBA. Kaso may bagong rule yung PBA, yung 3-year ban rule. So paano na yan? So yun yung tanong dyan. So yung negative dyan, yun na nga. Yung 3-year ban rule, maapektuhan dyan yung mga players, of course, lalo yung mga free agent at yung mga draft picks. So, halimbawa, paano kung natapos yung kontrata mo sa ibang liga, doon sa overseas man o sa MPBL, tapos may 3-year ban rule yung PBA. So, halimbawa, may tatlong taon ka na tatlong taon ka, hindi ka makapaglaro sa PBA. Hahantay ka pa ng 3 years, no? Before makabalik maglaro dyan sa PBA. So, sino kaya nag-isip yun? Sinong PBA board ata nag-isip yun, no? Sa ganitong rule. So, talagang mahirap yung situation niya. Paano kung 3-year ban rule, no? Pumirma ka uli sa ibang liga, tapos po 1 year, tapos at another 3 year uli na ban. So yan yung question ng ibang mga basketball fans, no? At kaya hating-hati sila dito sa issue ng bagong 3-year ban rule ng PBA. So yan yung ating basketball update, no, sa araw na ito. So pinag-usapan natin una yung Gilas Pilipinas, pangalawa yung kay Escandor, at pangatlo itong 3-year ban rule ng PBA na medyo pinag-usapan ng mga maraming basketball experts at maging na rin yung mga basketball fans. So yan yung ating sports basketball update sa araw nito.